Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes, seguridad sa mga magabisita sa patio, hugot nga ginabantayan sa kapulisan kag mga ahensya sang gobyerno. Kapulisan nagpatigayon sa inspeksyon sa mga terminal kasunod sa pagdagsa sa mga pasahero. Hugot nga seguridad ginapatuman sa mga patio. 24 ka mga balay sa Kalaparan, Arevalo kag 3 ka hulot sa Isatyo na sunog. BFP nagpanumdom sa pila ka tips para makalikaw sa sunog subong nga tigkalala. Duha ka landslide na record sa Antique, pila ka lugar sa Banwa sang Sibalom ginbaha. Halos 2 ka pesos kada litro nga saka sa gatong ipatuman sa masunod nga simana. Kag sa diin bala, makita ang ginakabig pinakatigulang nga patio sa Panay nga gintukod sang 1800. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Subong nga hapon, makaupod naton live sa Burgos Public Cemetery sa Bacolod City si Adrian Prietos, kag live naman sa bus terminal sa Kamalig Haro si Zen Kilantang Sasa. Bantayan ang update sa Tigkalalag 2025 sa dili gid lamang madugay. Sa nagapangunang nga balita mga kapuso, 24 ka mga balay na halitan sang sunog sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Caina sang Kaagahon. Samtang 3 ka hulot sa Iloilo Science and Technology University na sunog. Si John Sala nakatutok. Nagkinarangkaran ng mga residente diri sa Zone 12 Barangay Kalaparan, Arevalo, Caina sa Kaagahon matapos mag-ibwal ang kalayo. Madasig ini nga naglapta. 24 ka mga balay ang nahalitan sang sunog sa diin 12 ang totally damage samtang 12 man ang partially damage. Caina sang aga amat-amat na nga nagbalik ang mga nasunugan agud magpangita pa sa mga pwede mapuslan. Ang pamilya ni Nanay Teresita na upusgin ang balay sa sunog. Tubtub subong hindi ini makapati sa gindangatan sang ila balay. Ako nagakudog ko, ginbutong ilang ko daron sila. Bye na kami animula na. Tanan gid ubos gid. Nagapabulot naman sang coin si Manong Levy sa naabtan sang news team. Emosyonal sini nga ginadumdum ang iya pagpangabudlay para mapahuman ang iya balay. Maswerte naman kuno nga hingagaw sini pagwa sa balay ang duwa sini ka mga kabataan. Wait may mo. Ano ugon eh. Nugon sang gamit yung pangabudlayan tuman. Paliyado ang koneksyon sa kuryente ang isa sa mga ginalantaw nga gitunaan sang sunog. Nagalin sa kuryente or charger. Pero ginapan pa sang Bureau of Fire gidya gina-check nila kung di gidya nagalin. Dikit giman ang balay kag dasig lang giman ang pag dako sang kalayo. Do split of minutes lang dako na diyon. Samtang pasado alas 9 naman kaina sang aga, nasunog ang 3 ka mga hulot sa Physical Education Department sang Iloilo Science and Technology University, La Paz Campus. Ginahambalan yun na sir nga i-plug out ang tanan ng mga switches before magpululi. Siyempre, all we know 3 days nga daan, kalawig sa nga aton holiday. So, siguro hindi tagiguro sir malikawan ang disgrasya nga ginatawag. Ginabanta nga nagilabot sa minilyon ang baloro sa mga gamit lakip ng mga musical instruments nga nasunog. Padayon pa ang investigasyon sa makatapos ang BFP sa insidente. Sa pagdumdum sa mga minatay sini nga tigkalalag, may pahanumdum naman ang BFP para makalikaw sa sunog. Una siguraduhon nga nabutang sa hilway nga lugar ang kandila kag malayo sa mga madasig masunog nga mga gamit. Hindi pagpabayaan nga nakasindi ang kandila kung wala sang tawo. Sikyaron man ang mga nakasaksak na appliances. Kag dikawan ang pagdabok sa mga laya nga dahon o basura. Maghalong gid tanan kag ari man kami sa BFP in case may emergency. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, PRO6 nagpatigayon sa inspeksyon sa mga terminal sa Iloilo City kasunod sa pagdagsa sa mga pasahero. Malabang apila sa mga pasahero sa mga terminal na eksperyensyahan sa bespera sa Piesta Minatay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Kamalig Haro sa Iloilo City. Zen, kamusta dira?
Jerk naka-heightened alert status ang kapulisan na tubtub November 3 agud masiguro ang kalinong kagkatawhay sa pag-obserbara sang Piesta Minatay sa Western Visayas. Personal nga ginpadulungan ni PRO6 Regional Director Brigadier General Josefino Ligan ang mga terminal, pantalan kag patio sa Iloilo City kaina sang aga. Gin-inspeksyon sini ang sitwasyon sa mga pasahero kag mga nagaduaw sa mga patio. Ginchikerman sang direktor ang mga PNP personnel sa lugar kag ginpahanumdom nga mangin alerto sa mga tigkalalag. Makikita nyo naman din na nandoon yung LTO natin, yung LTFRB, present talaga sila. And just to ensure yung mga kababayan natin na pumupunta, makakabalik sa kanya-kanilang probinsya, maayos at mapayapa at matiwasay. Diri sa bus terminal sa Barangay Kamalig-Haro, alas 11 pa lang kainas ang aga. Malawig na ang pila sa diin masobra 3,000 nga mga biyahero ang nakabiyahe na. Kung sang una, nagalabot sa 20 minutos ang hulat sa mga bus driver. Subong, wala pa 5 minutos, nagahalin na ang bus bagod madasig mapuno sa mga pasahero. Malawig nga pasensya ang dalasang sumalakay agud makabakasyon. Subong lang kami first time nga nagdahi, miss niya muning experience sa Monica pa. Sa Tagbak Terminal, may mga naghingagaw man nga magbiyahe. Ang pamilya ni Manang Mary Ann, mabisita man sa Minatay sa Lemery, Iloilo. Mapuli kay kami kay balaan mo nga maduaw man kami to sa amon nga nagkaramatay. Damo daan. Suno sa dispatcher sa mga POV, alas 7 lang hasta ang ila biyahe apang kung may mga pasahero pa, mag-extend sila tubtub 7:30 PM. Kung ingkes nga maubos ang unit, gatawag kami to sa amon nga opisyal nga wala kami di unit. Para makiter lang namon tanan nga makapuli. Naka-standby ang assistance desk sa LTO, LTFRB kag PNP in kaso nga may mga reklamo ang mga pasahero. Jerk as of 5 PM, madamo pa nga mga pasahero ang naghingagaw nga magpauli sa ila ka probinsyahanan. Pasalig naman sang tagdumalahan sang bus terminal nga wala sang sumalakay nga mas stranded, bangod bastante ang ilang mga bus unit. Jerk? Madam Oged nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso, diri sa Bacolod City naman, pila ka pantyon kag mausoleo diri mismo ha sa may Bacolod Burgos Public Cemetery. Ginhimo puloy-an sang mga informal settlers. Samtang duga nga biyahe sang bus ipatuman sa Bacolod City padulong sa probinsya sa pagdagsa sa mga pasahero. Yaring balita nga aton gintutugan. Maluwas nga magutok kag masiok. Dismayado ang pila ka nagbisita sa Burgos Public Cemetery matapos mahibaluan nga ginhimo na ilistaran sang pila ka informal settlers ang pansyon kag mausoleo sang ilang nagtaliwan nga mga himata. Nagserbi ng abalay sa pila ka informal settlers ang patsyo. Oy, tamdong gid niya kag daan importansya man eh. Pura tan di malinbing lipid na oh. Hindi sila ka diri sa inom man limba. Ni actually nagplano kami nga ipakalkal namon ang utod namon kay ipasaylo namon to sa kwan sa may alihis bala sa memorial. Si Mario, 20 na katuig nagapuyo sa patsyo kag makapila na ka beses sa ginpahalin. Mismo ang tag-iya kuno sang sining nga mausoleo ang naghatag sa iya sang permiso nga magpuyo sa patsyo. Pansyon man eh. Ako nagabantay kung magabat ang tag-iya mo lang na buksan. Hindi ko kubra mo. Damo pangabuyan naman din. Siyempre kaya dili taga pangabuhi. Mali lang ko kung magkalagraduate ng mga bata ko eh. Makatibawas ako guro na. Dugay-dugay ng mga 30 years na. Kadugay naging kami diya. May iba naman nga nagplastar sang balaligyan sa atubang mismo sa mga pansyon. Depensa sa maini, ilaman mismo himata ang nalubong sa lugar. Every year ginade. Tapos kis adre kami katulog kung November 1 kag 2. Sinula man natin kabaligya sa unang. Magapatigayon sa inspeksyon ng LGU agud matumod kung pila ka mga pamilya ang nagapuyo sa patsyo. Ginasigi-sige na sila pa monitor sa aton nga GSO kag poso, but frequente daw sulit-sulit nga mga personalities bilang gagwa sulod. So pa rin na sila. Pala 5 rasay manira kami gagwa na sila. Ginduga nga naman ang biyahe sa mga bus sa pagdagsa sa mga tao sa bus terminal subong adlaw. Ang pila ka mga senior citizen ginaantos ang kainit kag kagutok sa terminal agod makapauli. Hugot nga ginapatuman sa kapulisan ang seguridad sa mga terminal. Bawal ang magdala sa mga makahulubong ilim doon. Number 2, bawal magdala sang deadly weapon. Kag number 3, bawal magdala sang mga sounds or karaoke nga makadisturbo sa mga tupad dira sa sementeryo. So, polisiya ina sang aton nga city
through executive order signed by our city mayor. Opo, Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duwa ka landslide na record sa Antique. Pila ka lugar sa Banwa sang probinsya ginbaha. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Naeksperyensyahan ang mamunog na ulan kahapon sa probinsya sang Antique. Makitaan sa video ang pagdaludo sang tubig sa mga dalan. Gani hinahinay ang mga motorista nga nagalabay. May motorsiklo pa nga naaberya bangod sa makusog na tubig. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, na-record ang pagkatiphag sang duta sa Bontol, Sibalog. Oh! Ow! My God! Okay. Kag Barangay Castillo sa Tilyao, bangod sang sige-sige nga pag-ulan. Hindi pasabol pa mo dyan sa Castillo na kagang porsyon kang buntol nga sige pang clearing operation kang aton nga local government unit kag nangayo magita ka assistant sa Provincial Engineers Office no para nga matigayon nga mabuksan dia especially nga undas. Na-monitor man ang pagtaas ng level sang tubig sa pila ka lugar sa probinsya. Muna ang diri sa Sitio Luglutan sa San Pedro, ang National Road mismo ang affected. Kag may mga isolated nga mga flooded area along the highway sa dira nga porsyon. Kag of course sa Patnungon amo nang nabantayan naton kahapon kay alarming ang pagsaka nga tubig sa Ipayo River. Nangin maayo na ang sitwasyon sa mga lugar nga nagtaas ang tubig sa diin, amat-amat na nga nagsubside ang baha. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ari mga kapuso balantayan, mga kapuso padayon nga gina-monitor ang isa ka LPA o low pressure area sa Guasang Par o Philippine Area of Responsibility. Uli nakita ang LPA sa kalayon nga 1,017 kilometers sa nasilangan nga bahin sa southeastern Mindanao. Sunod sa pag-asa may chance sa ini nga mangin bagyo sa masulod nga indadlaw kag posible masulod sa Par sa Domingo kag kun mangin bagyo pagkatawgan ini nga Bagyo Tino. Padayon nga magabantay sa mga masunod nga update sa pag-asa. Sa subong padayon nga maka-eksperyensya sa Intertropical Convergence Zone kung ITZZ, amihan kag shear line nga posible magresulta sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Sa datos naman sang Metro Weather, may chance sang pag-ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. Gani mga kapuso mangin handa sa pagbaha ukon landslide. Mga kapuso, ini ang ulihing sitwasyon sa bus terminal sa Barangay Kamalig, Haro. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, seguridad sa mga patio sa syudad kag probinsya sang Iloilo, hugot nga ginabantayan sang otoridad. Samtang simbahan, nagpanugyan kung paano ang pag-obserbar sa Piyesta Minatay. Si John Sala nakatutok. Naga-double time sa di Manong Noel paminta kag paninlo sang pansyon sa mga nagtaliwan nga himata sang ilang mga amo. Para kay boss, kaway naman sa siraw. Nakakagto na lang din mga busing ko. Ginalikawan naman na di Manong Dandy kag Peter nga maabtan sila sang ulan bangod bahao ng porsyon sang patsyo sa dinahamtang ang ilagin natinluan nga pansyon. Kung kisagan damo kaya man hindi makasulodi kay inang baha gani di. Baon mong ginati. Hasta sagwa to baha kung magtudog ng ulan. Linibo ang ginapaabot nga mga bisita kag hingagaw paninlo sa Tanza Cemetery sa Iloilo City subong adlaw. Gani hugot ang pagbantay sang kapulisan sa seguridad sa mga entrance kag exit points. Sa Pavia Municipal Cemetery naman naabtan sa news team ang tumandok sang Antique nga si Shana nga temprano man nga nagsindi sang kandila sa ilang mga lola. Drop by lang kami diri sir sa kay Lola kay dito kami sa Antique pa mga puli. Tiyaling kami sa Negros. Nagapit na lang kami diri. Nagalao mang manugbaligya nga si Manang Rogeline nga sugod buwas mas mangin maayo na ang iyakita. Pag November 1 na muna ang dagsanay gid bakal sang kandila kag bulak. Wala pa man sang may nakumpiskar ang kapulisan nga mga kontrabando apong hugot ang ilang nga pagchekyar sa tagsa nga nagasulod sa patsyo. Bladed weapon, mga ilimnon sir,
Kag bawal diri magsugal sa sulod sa sementeryo. Panumdum sang Archdiocese of Haro nga sa piyak sa mga nagkalain-lain nga Halloween parties, pagbisita sa mga patio kag pagkilit-anay sa pamilya, hindi kuntani pagkalimtan ng pagpangamuyo kag hugot kapag tuo subong ation. Pag-celebrate man naton sa All Souls Day, nag-remind sa aton nga ti tanan kita mapatay, no? May kapero ti kung nagatinghuha man kita nga magpakabuhi sa pagkabalaan, may padulungan, no? Ang kagina wala sing liwan kundi ang ginharian sa Dios. So, Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso kabuhi naman sa mga embalsamador nga nangin palang abuhian ang pag-asikaso sang bangkay sang mga nagtaliwan pasiplatanta sa Silinga Report. Halin sa mga bangkay nga nasapuan nga ginhaboy sa dalan, mga biktima sang pagpangbuno, kag pagpangluthang, kag aksidente sa dalan. Pati sa mga biktima sang sensitibo nga mga krimen. May mga embalsamador nga handa magserbisyo. Pero may mga embalsamador nga may pinasahi nga kinaiya. Isa na diri si Juanito Adog, 42 anyos. Tumandok sang Pandan Antique apang nagapuyo na sa Barangay 2, Bacolod City. Duha na kadekada ini nga embalsamador. Ano pag na-restore pag takan ko matagis na artificial mababa na. Ilong wala sang arriba na wala ilong. Ginahimo ako ilong. Art man na sa part. Sa baylo nga makina sa salakyan bilang automotive graduate, mga bangkay ang ginaasikaso sini. Holder ini sang certification sa restoration sang nawong kag body parts. Abisar nga naanad na sa obra, may mga tiyempo man nga nagkakabatsyag ini sang kasubo. Ako gatulo man luha ko. Plus may mga bata ba lang gamay nga press kay sang bata ko kay bata ko kaagi ko pa siya bata ko. Sa gatulo man luha ko. Mauti sini nga ginatinghuhaan mabalik ang hitsura sang mga biktima. Ang special nga skill ko giblaga sa restoration. Tumalagsahon ko nga abilidad ang amuning obra sa Mador. Nalinya ang pamilya Adog sa sininga pangabuhian. 5 sa 7 ka mag-ululutod ang embalsamador. Magluwas pa sa iya makatiyuan kag mapakaisa sa Metro Manila nga abuman ang palangabuhian. Naluoy kami pero wala ka mahimo pangibabawon mo gyapon ang imong nga trabaho. Ang mga paghimakas sang embalsamador pareho ni Juanito nagapamatuod sang kabalaka sa isa ka tawo para sa iya isig kapareho. Ang iya talento kag abilidad hindi man makahatag hustisya sa mga biktima sang krimen. Apang makapakita sa respeto sa mga nagtaliwan. Opo Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Atensyon sa mga kapusotang motorista, dugang pagid nga big time oil price hike ang lauman sa maladason nga simana. Base sa datos ng Department of Energy, posibleng magsakas ang ginabulubanta sa 2 pesos kag 15 sentimos ang presyo sang kada litro sang diesel. Ang gasolina naman ginalauman nga magasakas ang piso kag 20 sentimos kada litro. Piso kag 75 sentimos naman ang ginalantaw nga igasaka sa kada litro sang kerosene. Sa Lunes may baluan kung pilagid ang aktwal nga paghulag sang presyo. Sa Martes naman ini ipatuman. Mga puso, liwat naman niya nagbugas ang aso nga may upod nga abo ang Canlaon Volcano kaina sang aga. Sa time-lapse footage ng Fevox, makita ang manipis nga aso nga nagwa sa crater sang bulkan nga naglawig sang 7 ka minuto haring 6:30 tubtob 6:37 sang aga. 250 meters ang katason sang aso nga ginbuga sang bulkan Canlaon nga nagapabilin sa alert level 2. Dako pang duwa ka mga senior citizen nga ginkilala kanday alias Boy, 61 anyos, kag alias June, 70 anyos matapos madakpan nga nagapangawat sang kopras sa barangay Minaa, Ibahay, Aklan. Kaso nga qualified theft ang ginapangatubang sang duha nga preso sa karon sa Ibahay Municipal Police Station kahapon. Sunod sa Ibahay Police sang 1994 pa ang warrant of arrest sang duha kag nabukaran sa archived cases sang 2022. Sa pahayag sang duha sa kapulisan,
wala na nila nadumdumaan ang nasambit nga insidente. Ginapahayag nga ang tiya man ni alias Boy nga nagtaliwan na ang nagreklamo batok sa ila. 10,000 pesos ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang duha ka senior citizen. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginkakasana sang Land Transportation Office 6 ang driver's license. Ang 60 anyos nga driver sang SUV nga nanumbag sang PUJ driver sa Haro, Iloilo City. Ang pag-revoke sang lisensya ang direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao nga nagamando sang zero tolerance. Madumduman nga ginpatupan sang inumol sang SUV driver nga si alias Manding, ang PUJ driver nga si Bert Mendoza sa Barangay Tagbak, Haro, Oktubre 21 bangod nga ginpahayag sini nga gincut ini sang PUJ samtang nga nagapaliko. Gilayon nga ginimbestigaran sang LTO 6 ang natabo kag ginpapanaogan sang show cause order. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang isa ka barangay tanod matapos madisgrasya ang ginasakyan sini nga motorsiklo alas 10 kagabi sa barangay Estancia Calibo, Aklan. Ginkilala ang tanod kay alias Boy, 54 anyos. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sini matapos nga magtabog kag magdiretso sa talamnan sang nadulaan sang kontrol. Halin sa Numancia ang barangay tanod kag pauli na kuntani. Ginaligar nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang biktima. Ginbawian sang kabuhi ang 15 anyos ka solterito nga si alias John matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sa barangay Salong, Kabangkalan City. Suno sa kapulisan, upod sang biktima ang iyang mga abyansang nagpaligo sa suba. Nakita ini nga naglumpat sa madalong nga porsyon sa suba kag nabudlayan sa paglangoy. Gintinguhan pa ini nga salbaron sang iyang mga abyan bangod hindi makahibalo maglangoy suno sa ila. Nadulaan sa kabuhi ang 14 anyos nga solterito matapos nabungguan sang truck ang ginasakyan sini nga motorsiklo sa Pasay City. Pilaso naman ang 15 anyos nga nagadrive sa motorsiklo. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong ang mga menor de edad sa barangay Hagimitan proper. Apang pag-abot sa dulugon nga parte sang dalan, nagpundo ang motorsiklo. Didto kag nabungguan sang truck nga may karga nga bato kag balas. Gindala pa sa ospital si alias DV. Apang gindeklarar nga dead on arrival. Padayon naman nga ginabulong si alias RN. Preso sa San Jose Municipal Police Station ang ginapatihan Badjao matapos arestohon sa kapulisan Miyerkules ang hapon. Paglapas ang PD 1653 o kon Anti-Mendicancy Law kag RA 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act kag PD 603 o kon Child and Youth Welfare Code. Ang natala ng ipasaka nga reklamo sa suspect. Iniamay kaangtanan sa ginaaligar pagsugo sini sa mga menor de edad nga magpakilimos. Pila ka mga pumuloyo ang nagreklamo batok sa iya. Magapangita sa paagi ang San Jose LGU nga madulong pauli ang mga menor. Magluwas sa San Jose. Nagaliho-liho ang sospek kag mga kabataan sa iban pa nga kapanuhanan sa Antique. Mga kapuso, Campo Santos ang patio sang uton ginakabig pinakadaan nga patio sa Western Visayas. Patio simbolo sang manggaranon nga istorya sang mga nagliligad sa banwa. Si John Sala nakatutok. Kilala ang Banwa sang Uton bilang labing unang nga pueblo nga naistablisar sa isla sa Panay sa tion sa mga Espanyol. Manggaranon ang istorya kag kultura sang Banwa. Isa na diri ang patio nga ginapatihan pinakadaan hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi sa bugos nga Western Visayas. Among all the Spanish era nga mga Campo Santo, ang iya sang Uton ang oldest. It is believed to have been constructed sometime in 1802. Mga kapuso, isa sa mga buhi nga patimaan kung ano nakadaan ang patio diri sa Banwa sang Uton, ang ini nga Campo Santo nga ginapatihan ginpatukod sa tong 1802 pa. Ang atop sang Campo Santo ang ginatawag Tejas. Ang Tejas ang isa kasahi isang atop na ginagamit sa mga Espanyol para sa mga dinumaan nga istruktura. Ang iconic. Iconic in the sense nga may ara na siya nga tiyesa sang una no ang original gid nga structure or Tejas nga roofing.
That's a Spanish-style roofing, pero wala na siya nag-exist subong. Apang suno sa historian nga sineryoluhan, ang 1802 ang petsa sang pinakauna nga publication sang Camposanto, kag posible nga mas temprano pa ini nahuman. The report was written much earlier than 1802, and since it mentioned the cemetery may have been built earlier when the report was written. 2022 sang ginrenovate ang atop sang Camposanto. Magluwas sa Camposanto, ang pader sa palibot sang patio ang may mga patimaan nga dumaan. Ang perimeter niya nga kudal, actually it's a low-lying cement. It's made of coral stones. Kung lakton mo ina palibot ang entirety niya, makita mo nga coral stones ina diratanan sa palibot. Ang mga lugar kaangay sa mga patio ang ginatagan importansya tag sa kapiesta minatay. Apang nakahibalubala kita nga isa man ini kabuhi nga simbolo sa kung paano nagkakabuhi ang mga Pilipino sadto nga tion. Isa ka historical landmark nga dapat hatagan sa italupangod kag pag-amlig. Ang pag-preserve sini, it's really nga kinanglanong gid kay hindi ni aton, no. Iyan isang mga future generations pa. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.